Hello, good morning, church. Purihin natin ang Panginoon at palakpakan natin ang kanyang kabutihan sa atin sa araw na ito. Amen. At batiin din natin ating mga bisita. Yay! Amen. Good morning, everyone. Papasalamat tayo sa Panginoon once again for giving us this opportunity para tayo po ay magsama-sama at sama-sama rin po nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Pwede po bang pakibati natin ang bawat isa? At batiin nyo na rin po ako. Isama nyo na rin po akong batiin. Good morning, good morning. Good morning po. Ayan. Sa ating mga bisita, hello, good morning po. And it's the first Sunday of Feb. Ngayon pong ikalawang buwan ng taong 2024. So, kayo po ba ay blessed? Amen? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, you are blessed and I am blessed. Amen. At hindi nyo namamalayan, lumipas na yung isang buwan. Nakaka-isang buwan na tayo ngayong 2024. And I've got good news for you, mga kapatid. We still have 10 months before Christmas. Oh, lapit, di ba? Yay! And ang dami hong dapat natin ipagpasalamat. Alam nyo, nung kanina lang, habang nag-aawitan po tayo dito, talagang hindi po magkamayaw ang puso ko dahil ang sarap magpuri sa Panginoon. Are you blessed? Amen? Sa ating pong praise and worship time. And salamat kay Kuya Albert at Kuya Aves. And of course, thank you sa ating banda. Si Arian, si Kuya Zetro, sino ba ba? Yun na yun no? Pero punong-puno ang tunog talaga, praise God. And of course, salamat sa media natin at hindi natin kasama si Kuya Gab at I believe siya ay nanonood sa ngayon. And salamat sa Panginoon dahil kami rin po ay talaga namang nakapagbakasyon ngayong ito nakalipas na linggo. Hindi ko nababanggitin na kami po ay galing sa Baguio. Kami ay pinagpala ng mga kapatid natin doon. Hindi ko nababatiin kasi nanonood sila ngayon. Alam pong, hindi ko nababatiin sila, Sister Sally at si Brother Joel na nakasama namin sa Baguio. Amen and amen. And today, ang ganda ho natin pag-uusapan dahil ngayon ay buwan ng Pebrero, also known as the Feb-Ibig month. Diba? Sa mga in love dyan. Sa mga nanonood pala sa atin online, sa mga in love, please, pakilagay po sa ating comment section kung kayo po ay first time na nanonood sa ating programa, pakilagay hashtag first time. And my name is Laverne Duhot and this is Solution Grace Church, also known as SGC. At kung kayo po ay naghahanap ng church, kayo po ay welcome po sa aming church. And we are located at Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So gusto po namin kayo makasama next Sunday para punuin po yung mga silya na bakante pa dito. And we believe na unti-unti na po mangyayari yon. Amen? Do you believe it? So, patuloy tayo mag-invite talaga. At ang Panginoon po is doing something good sa atin ngayong 2024. Amen. If you believe that, pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. Binabati rin natin ang kapatid ni Ate Frana. Yan, good morning. Tsaka si Frank. Hindi ko na ko yung name Oo. Hindi ko nababati yung ating bisita Napaka-special yung bisita natin today. At maraming salamat talagang for coming. Talagang miss na rin po namin sila. And excited na po kayo sa word? Amen? Amen? Okay, wala matutulog Kasi kahit matulog kayo, mapapanaginipan nyo ako. And online, of course, kung kayo po excited na sa salita ng Panginoon, please type Amen. And bago tayo pala magpatuloy pa, kung kayo po ay napapagpala sa inyong mga napapakinggan at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba akong maglambing po sa inyo, pakishare yung ating broadcast? Mga kapatid din dito sa on-site, please, pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon, mas malawak pa ang naaabot na ating pananambahan. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil patuloy po kayo nananahan sa aming mga spirito na kung saan ay nakikiisa po kayo, Panginoon, sa amin at kasama namin kayo sa mga panahong ito. At hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Dalangin ko po na patuloy po kaming mamangha at buksan, Panginoon, ang aming isipan, ang aming kaluluwa
sa yaman ng iyong biyaya. Gamitin niyo po ang inyong lingkod para maipahayag ko po ng malaya, malinaw, at nang sa gayon ay patuloy pong mamangha at maibisan, Panginoon, ng mga pagdududa at kabalisahan at kalituhan sa aming isipan. At maunawaan po namin ang iyong nananaganang salita. At salamat sa iyo, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang itataas namin mula simula, gitna hanggang wakas, ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ito po yung hinihiling namin sa kanyang pangalan. Tayo po yung magsabi ng Amen. Amen. Amen and amen. So today, it's the 4th day of Feb, ika-4 na araw sa buwan ng Pebrero, sa ikalawang buwan ng taong 2024. At gaya po ng sinabi ko kanina, ay tayo po ay nasa buwan na ng February, also known as Feb-Ibig Month. Sino po dito ang in love? Ba't gano'n? Huwag na kayo magmaang-maangan. Sabihin ako lang in love sa misis ko. At alam niyo po, napapanahon yung ating pag-uusapan because sa panahon pong ito ng Pebrero, nais ko po kayong dalhin sa isang katotohanan na kung saan ano yung tama nating gagawin sa ating mga buhay, sa ating mga pagpapasya. Dahil alam niyo na pag February, ito yung panahon na maraming sumasagot sa kanilang nililigawan o naghahanap ng mga nililigawan. Kasi yung iba po sa atin napipressure na maghanap ng girlfriend or boyfriend. Sino po dito yung talaga namang wala pang boyfriend since birth? O wala pang girlfriend since birth? Ayan, si Eman. Wala pa. At least umaamin. Di ba? Umaamin. Ayaw kong banggitin ang pangalan. Oh. So, para sa inyo po yung mensaheng ito. At ngayon pong linggong ito, gusto natin pag-usapan kasi napakahalaga na kung paano tayo magpapasya sa buhay. Kasi yung ating pong pagpapasya ay may kinalaman sa ating buhay na lalakaran. Amen? Kaya po yung ating question for today ay ito. Alam ko po makaka-relate kayo. Nagpapasya ka ba sa dikta? O nagpapasya ka ba base sa dikta ng mga tao o ng banal na spirito? Magandang question po ito, no? So bilang mga mananampalataya, mainam po na isasaalang-alang po natin ang ating bawat pagpapasya. So you have a choice. Nakabase po ba ang inyong pagpapasya base sa mga tao sa paligid mo o nagbabase ka sa dikta ng banal na spirito? Amen. So church, kung kayo po ay nanonood at sinasabayan kami via online, please, kung meron kayong mga kapatiran, kapamilya, kakilala, at tipong napapanood yung tanong na ito, paki-share po yung ating broadcast sa kanila. At dalayan ko rin po tayo dito sa loob ng church na mapagpala. So mga kabataan po dito, napapanahon yung ating pag-uusapan. Once again, it's Feb-Ibig Month. At hindi lamang po ito sa larangan ng pag-ibig, kundi po sila bawat aspeto na ating buhay pag-usapan po natin. At meron po tayong kasaysayan na matututuhan mamaya. At mula po sa kasaysayang yon ay ilalantad sa atin, ilalahad sa atin ng banal na spirito kung ano yung mga kapahayagan na matututuhan natin. Amen. At sa atin pong pag-aaral na ito, gusto ko rin pong ipaalala sa ating lahat na kapag tayo po ay nasuong sa isang problema o isang sitwasyon na naghahatid sa atin ng problema, huwag po nating sisisihin yung ibang tao kasi ang dami kong nakikilala ng mga tao na kapag sila po ay nasusuong sa problema, ang sinasabi nila lagi, kaya lang naman ako napunta sa problema ito dahil pinilit na ako ng taong ito o kaya pinigilan ako magsalita ng taong ito kaya napadesisyon ako at nagkamali ako. Huwag po natin gagawin yun. Kasi kung ano man po yung desisyon na pinasok ninyo at kung bakit kayo nasuong dyan, opinion nyo pa rin yun, desisyon nyo pa rin po yun. Hindi po ba? So wala po tayo dapat sa bokabularyo natin na sisisihin natin itong taong ito na pinilit lang kasi ako eh. Bakit ganon? Ikaw ba ay sapilitan? Dapat meron po tayong sariling desisyon. Amen? At lalo tigit kung tayo po'y mananampalataya. Huwag po nating isisisi yung ating mga maling daan na tinahak dahil kay ganito, kay ganyan, at pangkaraniwan, sinasabi nila, kaya ako lang naman nagawa ito dahil pinigilan niya akong gawin ang dapat ko nang ginawa. Sabi, hindi po kasalanan ng mga tao sa paligid niyo yun. Kung meron kayong desisyon na ginawa, payuan po natin ito. At huwag tayong magsisihan. Amen? Hindi po natin ibabalin yung sisi sa ibang tao kasi ito ginawa ko na sana to kundi dahil sa kanya.
pinapakita nyo lang po na wala kayong sariling paninindigan. Hindi kayo sakalam. Mali ba? Mali. Sakalam? Yun ang nakikita ko eh. Pero meron tayong malakas, ang Diyos. So ngayon, kapag kayo po'y bumabasa sa dikta ng tao, talaga mapapahamak po kayo. Pero kapag tayo po bilang mananampalataya ay bumabasa sa dikta at paggabay ng banal na Espiritu, hindi po tayo magkakamali. Pero hindi ko po sinasawalang bahala na kapag sumasang-ayon po tayo sa dikta ng banal na Espiritu ay wala nang problema. Meron tayong susungin ng mga problema. At pangkaraniwan, kapag kayo po'y lumalakad sa tama, marami talaga kayong mababangga. Yung tipong pagbababatuhin kayo ng mga bato, pero ang mabuti po dito, hindi kayo masasaktan kasi ipoprotektahan kayo ng Panginoon. Now, yung mga batong binabato sa atin, huwag nyo na pong gamitin yung laban sa kanila. Huwag nyo nang ibabalik sa kanila yung bato. Di ba sabi ng Panginoon, kapag kayo po'y binabato, huwag nyo silang gagantihan. Because yung mga bato pong ito, gamitin natin bilang mga building blocks para lalo pang lumakas yung ating pananampalataya. Amen? So, pag binato kayo ng bato, sabi nila, batuhin nyo daw ng tinapay na may palamang bato. Huwag niyong gagawin yun. Huwag niyong gagawin yun. Ngayon, kung kayo po inasoong sa problemang yan at ginagawa niyo ang tama, huwag po kayo mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen. At makikita po ninyo yung pagliligtas ng Diyos. Sabi nga po na Exodus 14:14, God will fight for you as long as you stay calm and still. Amen. Ano man pong mga pinagdaraanan natin sa ngayon, dahil meron kayong tinayuan na isang bagay na tama, pero kayo po'y pinagpupukol ng mga bato. Yung mga batong pong yan, ipunin nyo lang at gamitin yung building blocks, tatapakan ninyo para kayo po ay umahon mula dyan. Hinahayaan din po ng Panginoon ang mga bagay na ito para makita natin ang kanyang pagliligtas. And the more po tayo nananatiling tahimik, God will fight for you. Amen. That's Exodus 14:14. So ito po ang maganda po natin pag-usapan sa ngayon dahil gaya po na binanggit ko kanina, meron tayong kapahayagan matututuhan mula po sa buhay ni Haring Solomon nang siya po ay itinalaga ng Diyos bilang hari ng Israel. Alam niyo, napaka-ganda po ng istoryang ito dahil si Solomon po alam niya ano yung pinaka-importante sa buhay ng tao. At kaya pala nasulat niya in Proverbs chapter 4, I think in verses 7 until 8, na kinakailangan po natin hingin sa Diyos, even up to this time, ay yung wisdom. Because wisdom is the principal thing. Pangunahin po yan. When you wake up in the morning, God loves it when you ask wisdom from Him. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Sa Tagalog, hinanap po ang ibig sabihin ng wisdom. Sabihin niyo po, wisdom. Alam niyo sa Tagalog, ito po ay karunungan. Ano naman yung knowledge? From the word knowing, kaalaman. So, basically, yung knowledge nakukuha po natin dahil sa ating mga napag-aralan, sa ating mga natutuhan. So, ito po ay basically ay through man's effort. Okay din po ito. Pero mas maganda, pag may application po nito, dahil kinikilala natin, Panginoon, mula po sa mga kaalamang ito, pagyamanin mo, gawin mong karunungan, nagmumula po ito sa Diyos. At kapag ang kaalaman po ay nagiging karunungan, na ibig sabihin, yung mga natututuhan po natin, dahil sumusunod tayo sa dikta ng banal na Espiritu, na ipuput po natin into application. Hindi lamang po tayo maalam sa ating isipan. Kahit na ikaw ay isang tao na maraming alam sa Biblia, pero kulang po sa kapahayagan sa inyong buhay, wala pong ano yun. Walang bearing yun sa ating buhay. Kabisado mo man ang Old Testament at saka New Testament. Pero kapag wala pong pagbabago sa buhay natin, sayang lang. So, ang kaalaman po ay kinakailangan pagyamanin po natin sa pamagitan po na ilagay natin ang mga kaalamang ito at tayo po ay magpadikta sa banal na Espiritu para ito po ay maging karunungan. At ito po ang hiningi ni Solomon nung siya po ay minsan ay natutulog. Kinausap po siya ng Diyos. So may mga pagkakataon kapag tayo po ay natutulog, talagang kinakausap tayo ng Diyos. Amen. Ako po, kahit po sa gabi pag nahihiga ako, nagpipray pa rin ako. Lord, sabi ko, gusto ko itang mapanaginipan at kausapin mo. Meron po mga panaginip sa atin, mga buhay. Hindi naman lagi tayong, alam nyo na, nakakapanaginip tayo na mabuti, pero may mga pagkakataon talaga namang, kaya kayo na nanaginip ng ganito dahil galing kayo sa isang lugar. Kagaya nito mga nakalipos na
gabi, puro Baguio na papanaginipan ko. Sabi ko, bakit kaya? Yung pala galing kaming Baguio. So, napapanaginipan ko yung mga pinanggalingan natin. But sa kaso po ni Solomon, siya po ay nanaginip at mula po sa panaginip na ito ay kinatagpo siya ng Panginoon, ni Yahweh. At siya ay humingi sa Diyos ng wisdom, believing that wisdom is the principal thing. And that's why today, pag-uusapan natin, it's entitled, pakilagay nga po sa ating, yan. Wala ba yung title ko dyan? Yan, Ask God for an Understanding Heart. Once again, this is our message for today. Ask God for an understanding heart. Amen. Kita nyo naman, pulang-pula. Feb month eh. And ito po yung kwento ni Solomon nung siya po ay kinatagpo ng Panginoon sa kanyang panaginip. Pakilagay po natin sa 1 Kings chapter 3, verses 7 till 9. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David, but I am a little child. I do not know how to go out or come in. Ang ganda po ng puso ni Solomon. Ito po, kinikilala niya talaga, Lord, without you, I can do nothing. This is grace, ano? Dano tigit po, ano? Kung kayo po ay sa mga nanonood po sa atin, maybe kayo po ay naitalagang bagong manager. Kagaya po na ang isa sa mga churchmate natin dito, we declare, baka maging manager na soon and very soon. Maganda po itong paalaala kasi bagong landasin ang tatahakin mo. Gaya ni Solomon, kinikilala niya, sabi niya dito, I'm a little child. Lord, wala akong kakayahan dito. Bago ito sa akin. So, ano magandang attitude po ni Solomon? He asked for wisdom. So, I do not know how to go out or come in. Naalala ko nung ako po'y bago nagpapastor. Sabi ko, Panginoon, ito yung prayer ko dati sa kanya, Lord, sigurado ka ba na ako'y magpapastor? Sabi niya, sigurado ako sa iyo, anak. So, sabi ko, Panginoon, I trust you, kayo po manguna sa akin. Sa gana akin, hindi ko po talaga kaya ito. So, binibigyan natin sa Panginoon na talagang, Lord, it's by your grace lang talaga kung paano magpapatuloy po ito. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen and amen. So tuloy po natin ang pagbasa. This time, verse 8. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen. A great people, too numerous to be numbered or counted. Then verse 9. Therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Amen. Now, sabi dito ni Haring Solomon, malinaw sa kanya, gaya na sinabi ko kanina, in Proverbs 4:7 till 8, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you're getting, get understanding. So, pag tumatanggap tayo ng karunungan mula sa Diyos, i-apply po natin sa ating mga buhay para lalo po itong namamagnify ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Nakikita po yung kanyang kaluwalhatian. Then verse 8, exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. Alam niyo, kapag tayo kinikilala natin sa Diyos na wala tayo talaga, Lord, I am nothing. Sabi natin, di ba? Lord, I am zero. You are 100% powerful. And the more po nang ginagawa po natin yon, papapansin niyo, sabi po ng Hebrews chapter 12, in our weaknesses, His strength is made perfect in us. Kaya po, mapapansin niyo sa harapan ng maraming tao, sa mga kaibigan ninyo, nagmumukha tayo matalino. It's because of the wisdom of God. Sa totoo lang, kapag kinikilala mo naman yung kabaliktaran na feeling mo ikaw ay pinakamahusay, pinakamagaling, nagmumukha kang hindi matalino sa maraming tao. So, if you want to look intelligent, hindi lang talagang talagang intelihente. Ask the Lord for wisdom. At kilalanin po natin, wala tayong kakayahan talaga before Him. 0%. But He is 100% able and powerful. Amen? So, itong sinabi dito, when you exalt wisdom, she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. Wow! Grabe, ano? So, mga kapatid, I suggest, when you wake up in the morning, you ask the Lord, Lord, bigyan mo akong karunungan to face this day. Lalo po sa mga ina ng tahanan dito. Di ba? Sinasabi nyo, ang daming ginagawa ng mga nanay. Pero you ask the Lord for wisdom because wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all we're getting, get understanding. I-apply po natin. Now, alamin natin, anong ginawa ni Solomon? Paano po nangyari ito? Now, tingnan niyo po dito sabi, let's go back to the verse once again. Kuya Eman, yan.
Dito tayo. Dito muna tayo balik ako sa, balik tayo dito sa 1 Kings 3. Yan, pakilagay sa 1 Kings 3. Now, sabi dito ni Solomon in verse 9 tayo, Kuya Eman. Pagpaumanhin niyo po, hindi na gumagana yung aking clicker. Therefore, give to your servant an understanding heart. Now, what is an understanding heart? Naalala niyo po nung nag-testify dito sa Gab, yung iba't ibang Hebrew word for wisdom. Wisdom here, understanding heart, or hearing heart, it's shama. Naalala niyo, di ba? Shama. Hear, O Israel. Hearing. It's wisdom to hear God's word or God's voice. So when you wake up in the morning, maganda po ito, you ask the Lord for wisdom. Lord, gusto kong mapakinggan ang iyong boses. Now, paano po nagsasalita ang Panginoon? Through His Spirit and through His Word. Naalala ko, yung aming theme song ni Mrs. pagpasok ng buwan ng Disyembre. Remember naman yung ating song na kinakanta? Yung song ni Tommy Walker. Ewan ko kung alam niyo po ito, kung familiar yung Speak to Me. Ang ganda nung song na yun. Speak to me, through your word, through your spirit. Speak your words of life, speak to me, speak to me. At talaga pong sa mga kinaharap natin sa buhay, nangungusap po ang Panginoon through His word and through His spirit. Now, hindi niyo na po kailangang makarinig ng still voice. Hindi na kailangan yun. That was in the Old Testament. Nagsasalita po ang Diyos na still small voice. Ngayon, hindi na po. Kasi nung araw, yung Holy Spirit ay sumasa mga mananampalataya lang ni Yahweh. Pero umaalis din po ang banal na Espiritu. Pero sa panahon po natin sa ngayon, bilang mananampalataya, the Holy Spirit is indwelling born again Spirit. So napapakinggan niyo po talaga siya. Paano, Pastor? Kailangan niyo lang maging sensitive sa Kanya. Paano ako maging sensitive? Now, bilang mananampalataya, ito po ang maganda. Yung default mode po natin is peaceful. Relax, chill. Wala pong mananampalataya na natataranta. Amen? Ang mga natataranta, yung kampo ni Satanas, kasi po, si Satanas at saka yung mga demonyo, hindi po totoong tumatawa ang mga demonyo. Natataranta po yan. Stress po sila. Kaya po hindi totoo yung mga demonyong hihihihi, yung mga gumagano. Hindi totoo yun. Walang demonyong relax at walang demonyong masaya. Ewan ko po kung may kakilala kayong masayang kampo ni Satanas. Wala po. Sila po ay puro buhay na puno-puno ng stress. Ang stress-free na buhay na nagtataglay ng stress-free na buhay, tayo mga mananampalataya, yun po yung ating default mode. Na paano po natin makikita ang pagkilos ng banal na Espiritu? In the presence and in the absence of peace. Halimbawa, meron kayong katransaksyon na, ito po yung lagi ko na sinasabi, illustration, Or hindi lang illustration, reminder. Pag meron kayong mga kausap na kahit maganda po yung itsura, gwapo, maganda siya, pero meron kang scratchy feeling on the inside, huwag mo na ituloy yung deal na yun. Pero kapag nakikipag-usap ka at nakikita mo yung marahil salesperson na ito, hindi na makagandahan, hindi na makagwapuhan, pero alam mo, magaang sa puso mo yung pakikipag-ugnayan sa kanya, yun po ang pagkilos ng banal na Espiritu. And even po yung kausap mong tao, pag meron kayo nakakausap ng mga taong bolera, especially ngayon, Feb-Ibig month, huwag mo na sagutin. Kaya ako si Mrs. nung niligawan ko, nung kami mag-boyfriend, hindi pa pala, nung kami nagliligawan, sinabi ko sa kanya straight, mahal mo ba ako? Hindi. Hindi, nanligaw naman ako talaga. Ang tagal ko niligawan at muntik na ako maligaw sa tagal ng paghihintay. So, ibig sabihin ng mga taong mabuladas, mararamdaman mo, mukhang binobola ako nito So, paanong susi natin? You ask the Lord for wisdom. Pag nararamdaman mo, binobola ka na, at sobrang kulit, di bang tipong na-stress ka na sa taong yan, iwasan mo na. Iwasan mo na, mga kapatid. Sa mga kabataang nanonood sa atin, Pastor Pogi, naintindihan kita. Pero wag tayong magpadala sa mukha. Kaya nga sabi ko kay Mrs. nung araw, ano ba talaga? Dahil ba sa looks lang? Hindi, sabi niya sa akin, hindi, mabait ka lang talaga. So, mabait lang pala talaga ako. Kaya, yun, kumilos ang banal na Espiritu sa kanya. Amen. Now, alam niyo po, ang Panginoon kumikilos din, of course, gaya ng sinabi ko kanina, through the leading of the Holy Spirit, but also,
gumagamit po siya ng mga tao. Tayo po bilang mga mananampalataya, listen to the counsel of your kapwa mananampalataya. Hindi tayo kumukuha ng mga counsel from unbelievers. Sabi ng Psalm chapter 1, verses 1 till 2. Pakilagay nga po dun sa ating talatang yon. Sabi po ng talatang ito, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful." So tayo po humingi ng payo sa ating mga pastor, sa ating mga kapatiran. Why? Because sila po ay mananampalataya. Gaya mo, nasa iyong banal na spirito, nasa kanila rin ang banal na spirito. Amen? And then verse 2 tells us, "But his delight is in," pakiligay nga po doon. Ang galing na ating, tumatalon-talon. "But his delight is in the law of the Lord." Yung pong tinutukoy dito, law of the Lord is in the scriptures. And in His law, He meditates day and night. And that's why God speaks to you through His Word and through His Spirit. Kaya ang ganda ng song na kinakanta namin ni Mrs. Pag sinimulan ko ng kantahin yun, sumusunod si Mrs. Pag siya naman ang nauuna, sumusunod din po ako. And really, the Lord is speaking to us. Through you, mga kapatid, ginagamit po kayo ng Panginoon. Kasi yung counsel po ninyo napakahalaga. And through His Word and through the Bible. Why? Because we meditate on it day and night. Yun po yung ating binabalik-balikan. Amen. Now, balikan natin kanina, ano yung understanding heart? At sabi po ni Solomon kanina, let's go back to 1 Kings 3 verse 9. "Therefore, give to your servant an understanding heart." In other words, hearing heart po ito. Shama, wisdom. It's wisdom, hearing God's voice. Yung tipong napaka-sensitive mo sa mensahe ng salita ng Panginoon. Now, anong sabi dito ng kapatid na Solomon, ni Haring Solomon? "That I may discern between good and evil." Hindi niya sinabing, "Give me an understanding heart," o "Give me a shama wisdom, that I may know." Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, "That I may discern." Now, anong difference ng discernment sa knowing? Oh, that's a good question. And God is reminding us, bilang mga mananampalataya, na tayo po bilang mga anak ng Diyos, you have to walk not in the flesh, but in His Spirit. So yung pong knowing, gaya na sinabi ko kanina, is basically man's effort. Ito po yung flesh natin. Nagkakaroon tayo ng mga pagkaunawa dahil ito po yung kaalaman, dahil po sa ating eskwelahan, sa ating mga kaibigan, yun po yung knowing. Kaya po meron tinatawag na knowledge. Amen? But gusto ng Panginoon sa atin, for you to know what is good and evil, sabi ni Solomon, "Give me an understanding heart," or wisdom, shama wisdom, "that I may discern." Pag sinabing discern, kahit po yung mga bagay na malalabo, ibinibigay na ng Diyos sa iyo yung sagot. Wow! Bakit? Kasi nangungusap po siya, ginagamit po niya yung kanyang salita at nangungusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang espiritu. Amen. Kayo po ngayon, nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, pinapagyaman po ninyo sa inyong mga sarili ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Remember, sabi ng Romans 10 verse 17, "So then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ." So the more po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, napapagyaman po sa atin automatic yung pananampalataya. Pero kapag kayo po ay hindi nakakapakinig ng salita ng Panginoon, kanina ka bumabase sa dikta ng mga tao. Delikado po ang tao. Ang tao po pwede tayong magkamali. Amen. Marami na po dito sumablay. Ako kasama na. Nung ako po yung nakinig sa dikta na aking mga kaidaran nung araw, alam niyo na pag kayo po ay mga teenagers, naalala ko nung araw, pag kayo po ay nakinig sa bawat isa, sigurado, mapapahamak po kayo. At marami ang pagkakataon nung araw, napahamak po ako. Maganda po nagpapaturo tayo sa ating mga kapwa mananampalataya na mas may edad po sa atin, mas may karanasan. So ano pong kaibahan ng kaalaman or knowledge sa karunungan or wisdom? Ang kaalaman po ay ayon sa dikta ng laman. It's walking through the flesh. While ang karunungan naman po ay pagsunod sa dikta ng banal na espiritu. And that's why, sabi na Apostol Pablo tuloy, King Solomon. Let's go back to 1 Kings 3 verse 9. "Therefore give to your servant an understanding heart, to judge your people, that I may discern between good and evil." So, kapag kayo po humihingi ng wisdom from God, natuturuan po kayo to discern
what is good and what is evil. Amen. Tuloy po natin pagbasa. Let's go back po dito. Pakibalik nga doon, Kuya Eman. Yung last part po ng 1 Kings 3 verse 9. For who is able to judge this great people of yours? Dami nito, Panginoon. Kasi po bilang hari talaga ang hirap, ano? Ang hirap na kalagayan ni Solomon. But, praise God, God has given him an understanding heart. It's the Shema wisdom, or hearing heart. Wow! Now, puntahan po natin itong Luke chapter 5 verse 20 till 22 para makita po natin na kung saan yung mga eskriba at mga pariseo, they walk in the flesh. Pero si Jesus, lumalakad po siya sa Espiritu. Isang tagpo po dito, sabi ng Panginoon, when Jesus saw their faith, He said to him, man, your sins are forgiven you. Remember yung ibinaba po, yung may karamdaman? And then sabi ni Jesus, man, your sins are forgiven you. Nandito po yung mga eskriba at mga pariseo. Sabi nila sa kanya, and the scribes and the Pharisees began to reason. Now, pag nagre-reason po tayo, anong ginagamit natin? Di ba? Yung mind. Amen? Who is this who speaks blasphemies, who can forgive sins but God alone? But when Jesus perceived, in other words, na-discern po niya yung kanilang thoughts. He answered and said to them, why are you reasoning in your hearts? So, the Pharisees and the scribes reason while Jesus perceived. Discernment. So mga kapatid, pangkaraniwan, ano, pag nasusuong po tayo sa isang puzzle o mga problema, pangkaraniwan ng tao talaga eh. Nagre-reason out based on what he sees or what he hear. Di ba? Yun lang naman po eh. Alam ko meron tayong kasama dito, abogado. Si Attorney Noel. Hindi po sapat iyon. Dapat hindi himay-himay po natin. Hindi ka lang dapat meron lang hindi lang dapat ikaw ay nagre-reason out because hinihimay-himay mo using your discernment. Lalo tigit tayo pamananampalataya. Ang mga unbelievers po, wala nito. Tayo meron. We have the gift of wisdom. Now, yung pong wisdom ng Panginoon, hinihingi po ito. Hindi po automatic itong dumating sa atin. Of course, I believe that we have the mind of Christ. Pero, hingin po natin every single day. Why? Di ba sabi sa James 1:5, if you lack wisdom, let him ask of God, who gives to you liberally and without reproach. Huwag po kayo mag-alala sa Panginoon. Pag humingi po kayo sa Diyos, walang reproach, hindi po siya nanunumbat. Yun yung reproach, no? Tama ba ako? Sa Tagalog, ang reproach is sumbat. Hindi niya sasabihin sa'yo, ito na naman tong si Albert, hingi ng wisdom, kahihingi mo lang kahapon, ngayon na naman. Hindi po. God loves it when we ask wisdom from Him. And He gives to us liberally. Walang bayad. So why not ask? Di ba pag walang bayad, mas masarap na humingi? Di ba? Sino dito ang kumakain ng may bayad? Medyo mapait yun eh. Pero pag na-invite ka sa kainan na libre, matamis yun. Masarap ang lasa. Di ba? So God loves it when we ask wisdom from Him. He gives to us liberally and without reproach. Now, tingnan po natin dito, ano? So, ang Panginoon, ayaw niya tayong nagre-reason out lang base sa ating nararamdaman. He wants us to exercise itong understanding heart or wisdom or discernment. Pag sinabing discernment, ito yung bagay na nakikita mo kahit na medyo may kalabuan pa. Alam ko meron akong definition dito. Tuloy po natin ang pagbasa mo in 1 Kings 3, 9-13. Dito na ako sa verse 10. Sige nga, ayan. The speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Nung humingi po si Solomon ng wisdom, in verse 9, the Lord was pleased. So, ibig sabihin, tuwang-tuwa ang Diyos kapag humihingi tayo ng wisdom from Him. Sino po dito ang hindi pa natin napapractice po ito whenever you wake up in the morning? Mukhang hindi pa, no? Pero maganda po ngayon, 2024. Pagising niyo pa lang sa umaga, Lord, give me wisdom. I need your wisdom. Kasi po, every time we ask the Lord for wisdom, kinikilala natin, minamagnify natin yung ating mga sarili. Lord, wala talaga ako. Ikaw ay punong-puno. And when you do that, kinikilala mo, in your weaknesses, God's strength is made perfect. Wow! Abi, good news po yun. Pero kapag sinasabi mo, Lord, kaya ko to, 50-50 lang. Ako na bahala sa 50%, Lord, kayo na bahala sa 50%. Hindi po nyo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. May yabang pa eh.
Tanggalin natin yung yabang. You have to believe na wala po talaga tayong pwedeng iambag sa buhay na ito. Everything is grace. Alam niyo po ba yung kamay natin? Ilan po ang daliri natin sa kamay? Pastor, 4 lang. Naputokan. Hindi, lahat. Di ba? 5? Taas nyo nga po yung kamay ninyo. Oh, yung kanan. Yung kaliwa, ilan? Bilangan nyo. Yung daliri nyo sa paa, ilan? 5 po yung isa patay yung kuko. Kahit na. Yung kabilang paan ninyo, ilan daliri? 5, di ba? Sa Bible, number 5 is the number of grace. Now, ano pong pinapaalala sa atin? Pag nakikita natin ating mga kamay, kaya tayo nakakasulat, kaya tayo nakakagawa sa ating mga kamay, it's because of God's grace. So, this is wisdom. Pag nakikita natin ating mga kamay, yung ating mga daliri sa paa, huwag nyo lang sasabihin, ang dumi na kuko. Paalalahanan nyo sarili nyo, kaya kayo nakakalakad because of God's grace. Amen. Di ba napakabuti ng Panginoon? So, everything talaga, 0% us, 100% Him. Noong nakita po ito ni Abraham, kasi before, he used to see God bilang mighty God. Hindi pa dumarating yung pangakong anak sa kanila na si Isaac. But when the time came, nakita niya na wala talaga siya kakayahan. 0% me, Yahweh, and you 100% mighty. And then from mighty, kinilala niya ang Diyos bilang Almighty. Dumating na po yung kanyang pangako. Yung pangakong anak na si Isaac. Amen and amen. So, let's go back to this story. When Solomon asked for wisdom, verse 10, once again, balikan natin yung verse 10. The speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Tingnan po natin yung mga magagandang bagay na nangyari sa buhay ni Solomon when he asked for wisdom. Isa-isahin po natin ito. Verse 11, Then God said to him, Because you have asked this thing, yung thing dito is wisdom, and have not asked long life for yourself. Hindi siya humingi ng, Lord, pahabain mo buhay ko. Just wisdom. Lord, have asked riches for yourself. Hindi siya humingi ng, Lord, pagyamanin mo ako. Hindi. He just asked for wisdom. Nor have asked the life of your enemies. Lord, hindi niya hiningi. Ano bang magandang salita dito? Mapahamak na yung mga kaaway ko, hindi niya hiningi yun. O mamatay na silang lahat, hindi niya po hiningi yun. He just asked for wisdom. But have asked for yourself understanding to discern justice. Alam niyo po, in verse 12, anong natanggap ni Solomon? Why you have to ask wisdom and why wisdom is the principal thing? Behold, sabi ng Diyos, I have done according to your words. Ano yung according to your words? That the Lord had given him wisdom. I have given you a wise and understanding heart so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. Lahat po ng mga hindi niya hiningi because he asked for wisdom, binigay. Wow! Riches, honor, pleasure, peace. Ang medyo hindi lamang po niya nakamit sa kanyang buhay, long life. Maaga pong nabawian ng buhay si Solomon. Alam niyo kung bakit? Meron po siyang 700 wives and 300 concubine. Sa 700 lang, kaya po siya namatay, 700 wives. Meron siyang 700 na biyenan. Mamamatay ka talaga na maaga. Sabi nga nung iba hindi sa akin sabi nung iba, isang biyenan lang, sapat na para umigsi ang buhay. Pero hindi lahat. Di ba? It's true. Umigsi pa ang buhay niya because yung panahong yon, wala pa po ang Panginoong Hesukristo. But, despite sa kalagayan ni Solomon, he was the richest man. Then, ang pinakamayaman, of course, sa ating Panginoong Hesukristo. He was the most intelligent man. Of course, sumisigunda sa Panginoong Hesukristo. Siya po ang pinakamayaman pa rin sa panahong ito. Wala pong panama sila Jack Ma. O yung kamuan ni Jack Ma. O kaya si Elon Musk. Wala ang panama kay Haring Solomon. Siya po ang pinakamayaman. Amen. And amen. Now, meron pa ba tayo? Verse 13. And I have also given you what you have not asked, both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. Now, ito po maganda. Pakilagay nga yung susunod na slide. Yan. Proverbs 3:13. Let me give you these verses bilang patunay na napaka-importante po ng wisdom.
Lalo tigit ngayon pong buwan ng Pebrero, ano? Panahon na maraming pagpapasya sa ating buhay. Proverbs 3:13, happy is the man. Sino po dito gusto maging happy? Amen. Everybody gusto natin maging happy. Happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. So kapag tayo po nagkakaroon po ng karunungan, para lalo po nating ma-maximize po ito and for you to live a happy life, i-put natin into understanding. Pag sinabing put into understanding, ipamuhay po natin. Amen? So pag sinabi ng Panginoon, ask me for wisdom, humingi tayo. Huwag na tayong matakot humingi sa Panginoon. Lord, give me wisdom. Naku, nakakatuwa po yun. 16 to 17 still with Proverbs chapter 3. Length of days is in her right hand. So sa kanang kamay, yung kanang kamay po natin, ito yung lagi natin ginagamit, di ba? So length of days, itong pangako ng wisdom. Kasi yayakapin ka ng wisdom. So sa kanyang kanang kamay, mahabang buhay. In her left hand, riches and honor. Wow. So when you pursue wisdom, sino pong wisdom natin, by the way? It's the Son of God, Jesus Himself. When you pursue Jesus, all these things will be added unto you. Length of days and riches and honor. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So kung kayo po ay isang mananampalataya, masyado mo hinahabol ang kayamanan ng mundo, that is no wisdom. Hindi po wisdom yun. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Who is God's righteousness? Jesus. God's wisdom is Jesus. And all these things shall be added unto you. Length of days in your right hand. And riches and honor in your left hand. Wow. Amen. Tuloy po natin. Verse 17. Her ways are ways of pleasantness and all her paths are peace. So yung kilos po ng mga humihingi ng wisdom, pansinin nyo, ito yung mga taong hindi aligaga, relax, hindi po natataranta. Kaya sabihin mo sa katabi mo, relax. Don't be 10. You might collapse. Tinatanggal ko yung letter S ng stress. Relax. Don't be 10. Just relax. You might collapse. Di ba yung mga taong nagko-collapse, yan yung mga aligaga sa buhay. So sabi dito ng verse 17, her ways are ways of pleasantness. Talaga mga very gracious kumilos. Hindi natataranta, hindi mo kang manok. Alam mo yung mga manok, di ba, pag kumikilos, parang pumipitik. Hindi tayo ganun, relax lang. And all her paths are peace. Pag kumikilos, talagang full of peace. Hindi po parang kumain ng asukal at talaga naman nagmamadali sa buhay. Hindi pinagpapawisan. Relax nga eh. Now, when you embrace God's wisdom, ito po ang mapapa sa inyo as promised ng Proverbs, yung binasa natin, 3:16 until 17. 5. 5 po, grace din. Number of grace, number 5. Isa-isa po. Yan, isa-isahin natin. Pakilagay nga po. Yan. Long life. Sino gusto rito ng long life? Amen. Say amen. Long life. Mahaba pong buhay natin. Number 2, riches. Amen. Wala kang magagawa kung hindi po kayo naniniwala. Sabi mo, prosperity gospel. Yung ayaw mo, sa akin nila ibibigay ng Panginoon. Gagamitin ko for the advancement of His kingdom. Number 3, honor. Sabi ng Biblia, di ba? On His right hand, length of days. On her left hand, riches and honor. Amen. Tayo po, pinagyayaman ng Panginoon with the purpose. Hindi tayo pinapagyaman para gumawa ng kabalbalan sa mundong ito. Hindi para gumawa ng mga illegal na bagay. Hindi ka nagtatrabaho o kumikita ng pera, pero illegal naman. Tapos gagamitin mo sa gawain ng Panginoon. Hindi po natin gawain yun. Tayo po ay pinagyaman ng Diyos with a purpose para sa palawagin pa ang salita, ang mensahe ng Ebanghelyo. Number 4, pleasure and peace. Wow! So kung hindi po kayo naniniwala, hindi po ito ipipilit ng Panginoon. But I have given you the verses. That's Proverbs 3, verses 6 until 7. 16 until 17. Now, tuloy-tuloy po tayo. Gaya na sinabi ko kanina, kapag kayo po ay nagpapasailalim sa wisdom ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay bumabasa sa dikta sa iyo ng banal na Espiritu at hindi po dikta ng maraming tao. Ang pagkilos mo ay gracious, with pleasantness and peaceful. Kasi ito po ang default mo naman ng palataya. Hindi ka dadalhin ng iyong mga pagpapasya sa buhay na punong-puno ng takot at pangamba. Yung bang tipong hindi mo gagamitin ng banal na Espiritu na sasabihin mo, ginawa ko to dahil nilid ako ng banal na Espiritu. And then, nagkakaroon ka ng mga
samot-sari mga kaabalahan sa buhay, alam mo yung buhay mo punong-puno ng takot at pangamba. Hindi pwede mangyari po yun. Kapag ang wisdom po ng Diyos ang siyang dumidikta sa buhay mo, dadaling kanya sa isang buhay na payapa at punong-puno at nananagana sa kagalakan. Hindi po nananagana sa takot at pangamba. Because 2 Timothy 1 verse 7 tells us, "For God has not given us a spirit of fear." So yung pong takot pala is a spirit. But of, ano pong binigay sa atin ng Diyos? Of power. Alam niyo power, bakit? Of love and of a sound mind. As a tripartite being, alam niyo po ibig sabihin nitong power, but inuna yung power? Power of the mind. Love sa ating emotion. And a sound mind. Yung sound mind po dito, although it sounds parang mind, it's an understanding heart. Tinuturuan tayo, it affects our will. So kapag meron kang power sa iyong kalooban, believing that lagi mo pinupuno ang iyong isipan ng scripture, ng banal na kasulatan ng Diyos, it gives you power. And then of love sa iyong mga puso. And it gives you sound mind. Maayos, sa Tagalog, maayos na disposisyon. So hindi ka dadalhin nito sa isang panahon na ikaw ay mapapahamak o matataranta, magbibigay sa iyo ng takot. Kung ang buhay po ninyo, meron kayong ginawang isang bagay na humantong sa isang buhay na nagdadala sa inyo ng takot at pangamba, hindi po galing sa banal na spirito yun. At hindi po kayo dadali ng Diyos. Hindi po niya gagamitin ang inyong wisdom, ang banal na spirito para dalhin kayo sa isang bagay o sa isang pagpapasya na ikaw ay mapupuno ang buhay mo ng pagkataranta. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Kasi ang Diyos po, ang kanyang karunungan, ang kanyang banal na spirito, kapag sinunod natin ang dikta nito, dadalhin kanya sa buhay na punong-puno ng biyaya at kapayapaan. Pero kapag hindi po yan, galing sa Diyos, ito po marahil ay dikta ng tao. Maaring ikaw ay na-manipulate ng tao, dadaling ka nito sa isang buhay na punong-puno ng takot at pangamba. Ibang tipong hindi ka makatulog. Yung tipong antok ka na pero hindi ka pa rin makatulog. Pag nakatulog ka naman, napapanaginipan mo yung mga ginawa mo. Naranasan nyo na po ba yun? I believe hindi. Kasi hindi nyo ginagawa yun kasi mga anak kayo ng Diyos. Di ba may mga taong ganun eh. Pag sinasabi nila, pag dumarating ang gabi, gusto nila umaga na. Pag dumarating ang umaga, naku, sana gabi na. Yun po yung mga taong sumusunod sa dikta ng tao. Pero kapag tayo po'y sumusunod sa dikta ng banal na spirito, pawang biyaya at kapayapaan po ang ating mararanasan. Amen and amen. So para hindi po tayo ma-pressure, hindi tayo mapasunod sa mga dikta ng mga tao sa paligid mo, maarang mantong sa iyong maling pagpapasya, ito po ang paalala po sa atin. At tatanong natin, nagpapasya ka ba base sa dikta ng mga tao ng banal na spirito? Pakiligin nga po natin dito sa Philippians chapter 1 verses 9 till 11. Yan. Ang paalala po sa atin dito. And this I pray, that your love may abound still more and more in the knowledge and all discernment. So, ang gusto ng Panginoon, hindi lamang po tayo puro pagmamahal. Of course, ang mga anak ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Yun po ang problema ng mga anak ng Diyos, lalo sa biyaya. Punong-puno ng pagmamahal. Pero sabi ng Panginoon, dapat meron din tayong discernment. Paano po magkakaroon nito? You ask the Lord for wisdom. When you wake up in the morning, yung first things first, you ask the Lord for wisdom. Verse 10. Sige nga po, pakilagay. That you may approve the things that are excellent. See? That you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. Amen and amen. So naisin po ng Diyos para sa atin na ating pagmamahal po ipatuloy na sumagana. At at the same time, malinaw sa atin na tayo po pinapasagana sa pagmamahal. Pero, hindi po tayo naloloko ng mga tao sa paligid natin. Why? Because we have an understanding heart. This is Shema wisdom. Tayo po is sensitive sa boses ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang salita, which is of course a Biblia, at sa pagkilos ng banal na spirito. Now, tingnan po natin ibig sabihin ng discernment. Tinignan ko po sa dictionary. The quality of being able to grasp and comprehend what is obscure. Pag sinabing obscure, ito yung mga bagay na medyo bomalabs. Ibang tipong sa simula, hindi pa masyadong tukoy. Malabo pa. Pero hindi mo kagad hinuhusgahan. Now, pag meron kayong kinasasangkutan ng isang bagay o meron kayong narinig na balita na medyo bomalabs, sabihin nyo nga bomalabs. Alam mo yung bomalabs?
In English, unclear. Hindi matukoy, malabo. Na huwag nyo kagad bibigyan ng hatol. You ask the Lord for wisdom. Hindi lang basta nakikita nyo lang. Malabo nga eh. Now you ask the Lord for wisdom. Yun po ibig sabihin ng discernment. Now, sabi nga ng Panginoon, no, para hindi tayo maloko, ito pa maganda paalala ng Panginoon. Dapat tayo po ay matalino din. Hindi ka lang puro puno ng pagmamahal. Ang nasa biyaya po pangkaraniwan na iisahan ng kalaban. Kasi nasa biyaya nga eh. Dapat dapat mapagmahal po tayo. Yes, of course, I believe. Mapagmahal po tayo nasa biyaya. Pero at the same time, matalino din po tayo. Why? Because hindi lang basta natin inaalam yung ating mga naririnig bagkos pinapagyaman tayo sa pamagitan ng karunungan ng Diyos. Amen? Now, sabi po dito ni Jesus, tingnan niyo po ito. Kasi si Jesus, hindi po siya nauuto ng mga tao, actually ng mga pariseo. Hindi siya nauuto. At hindi rin po siya naiisahan ng kahit sino. You know why? Because ito pong paalala ng Panginoong Jesus in Matthew 10:16. Behold, I send you out. Sino yung you dito, mga mananampalataya? As sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. So maging maamo daw tayo gaya ng mga kalapati. Pero hindi mananatiling kalapati lang. Maging cunning or wise. Sa Tagalog, maging mautak din daw po tayo gaya ng mga serpents. Wow! Bakit? Para hindi po tayo malinlang sa mundong ito. Amen? Amen. So, ito po ang paalala sa atin ng Panginoon. Of course, mapagmahal tayo. Pero, gaya ng binasa natin kanina, Philippians 1 verse 9, meron din pong ginagamit natin yung wisdom, understanding heart. The hearing heart. This is wisdom. So, pwede po ba natin gawin every morning when you wake up in the morning? O kaya naman, kagaya ni Kuya Albert, when you wake up in the evening? Kasi call center agent eh. Ibang tulog eh. Kaya ibang bati sa atin, gabi na, good morning pa. So, Kuya Albert, when you wake up in the evening, you ask the Lord for wisdom. O anong oras man kayo nagigising? You ask the Lord for wisdom. Before you start your day, you ask the Lord for wisdom. Amen. Now, as a child of God, huwag lang po tayong basta loving and harmless. Gusto ng Panginoon, wise. Kasi dito po yung word na wise, pronimos, meaning intelligent, prudent. Kapag kayo po ay, for example, meron kayong kausap na salesman. Pag kayo ay pinipressure ng taong yon, layuan nyo na. O kaya sobrang kulit. Di ba minsan pag meron tayong binibili sa department store, hanggang kailan po yung sale nyo? Sir, hanggang ngayon na lang. Bilin nyo na. Naku, mukhang hindi totoo yun. Bukas, naku sir, wala na. Hanggang ngayon na lang. Tapos pagbalik mo bukas, ang tagal pa pala nung sale. Pag napipressure kayo, huwag nyo na ituloy. Ngayon, kung sabi nung salesman, sir, ngayon lang talaga. Wala kang budget doon. Hindi para sa'yo yun. Huwag nyo pilitin ang sarili nyo. Para mangutang. Talaga. Tapos ang masakit nito, pag 10% discount ngayon, di ba? Naranasan ko na to eh. Napabili. Pagdating ko kinabukasan, 20% discount. Sakit. Gusto kong makita uli yung yun eh. Yan. Kaya pala we find ways eh. No? Naghahanap talaga sila ng dahilan. No? Nabiktima ako before. So yun nga po, pag nagmamadali po kayo, pero syempre, wag nating isisi doon sa salesperson. Trabaho niya yun eh. Kanina yung sisi, nasa akin. Pero huwag nyo naman masyadong sisihin ang sarili nyo. Matuto na lang po tayo doon. Amen? So, you ask the Lord for wisdom. Sinabihan na ako ng misis ko noon eh. Alam mo, minsan nagbabayad tayo ng mamahaling amount sa ibang mga nagsiseminars para matuto ng wisdom. Nandun sa bahay niyong wisdom. Di ba, babae nga eh. She will exalt you. Misis mo yun. Walang bayad, pero tinuturuan ka niya. Di ba? Buti na lang sabi ng misis ko noon, di ba? Hindi niya ako sinabihan ganun eh. May next time pa naman. Praise God. Buti na lang, mabait ang misis ko. Amen. So before you say yes, ano ba, magsasign ka ng contract, pakiramdaman mo. Gaya ng sinabi ko kanina, it's in the presence of, and in the absence of peace. Kumikilos ang banal na espiritu. Pero kapag yung kausap nyo, sobrang kulit na medyo nagbibigay na ng pagkairita po sa inyo, huwag nyo na ituloy. I believe, hindi po yun meron ng message na binibigay sa inyo. And that's the wisdom of God. Para nalalayo po tayo sa mga dikta ng tao na maghahatid sa atin
sa kapahamakan. Lalo na pag pinipressure ka ng kausap mo, hindi po kalooban ng Diyos. Kasi yung karunungan ng Diyos nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Di ba? Yung kaninang binasa natin, ang wisdom talaga ay nagbibigay sa atin ng nananaganang biyaya at kapayapaan. Pero pag wala na kayong kapayapaan, hindi po galing sa Diyos yan. Balikan po natin itong kwento ni Haring Solomon. So Solomon asked for wisdom that I may discern. So tayo rin po, sabi niya, that I may discern between good and evil. Para, di ba, every single day nasusuong tayo sa mga iba't ibang pagpapasya. So, it's wise to ask the Lord for wisdom. Lord, ngayong araw pong ito, bigyan mo akong wisdom. Huwag niyo na hingin muna yung kinabukasan. Ngayon muna. Huwag tayo masyado nagmamadali. Sunday pa lang, you ask the Lord for wisdom. And then, balikan natin yung istorya. Maganda po dito. Ang ganda ng ginawa ni Solomon dito. Because he received the Lord's wisdom. 1 Kings 3:15. Then Solomon awoke, and indeed it had been a dream. And he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, offered up burnt offerings, offered peace offering, and made a feast for all his servants. When he received an understanding heart or yung God's wisdom, alam niyo pong una niyang ginawa? He worshiped the Lord. Maganda pong yan. Gesture natin yan. At nakipagsaya po siya sa kanyang mga servants. Wow! Di ba, napag-usapan natin itong mga nakalipas na linggo? Ano yung dapat inuuna natin? The one thing, sabi ng Panginoong Jesus, na meron po si Maria. Nung dumating si Jesus, he sat at Jesus' feet. Ano po yun? It's a gesture or posture of worship. So nung natanggap naman po ni Solomon ang karunungan, ginawa niya po, siya po ay nagpasalamat, niluwalhati ang Diyos. Sinamba niya ang Diyos at nakipagsaya siya sa kanyang mga alipin. Amen. So yun po ang kauna-unahan dapat natin gawin. Now, nung makalipas po dito sa 1 Kings chapter 3, nung nakamit po niya ang karunungan, alam niyo, dumating po kaagad yung testing sa kanya ng Panginoon. Kung babasahin niyo po yung 1 Kings, naalala niyo po yung lumapit sa kanya, yung dalawang kababaihan, tungkol sa pinag-aagawang anak. Naalala niyo po yun? So, ito po ay mababasa natin in 1 Kings chapter 3, I think in verses 16 until, tama ba? 25 yata until 38. Ganun kahaba yung kwento nyo. Hindi ko na po ito babasahin sa atin. So, ito pong dalawang babaeng ito ay mga prostitute. Nagkaroon po sila ng tig-isang anak, sabay sila ng anak, nakatira sila sa isang bahay. And then, yung isang babae, habang natutulog yata, kung di ako nagkakamali sa istorya, nadaganan. Kaya po yung mga nanay na may mga bagong panganak, ingat tayo sa ating mga anak kasi nadaganan, namatay. Dahil po sa pangyayaring ito, yung kanyang anak napatay, dahil sabay sila ng anak nung ka-boardmate niyang babae siguro, pinagpalit niya. Yung kanyang anak napatay, binigay dun sa isa, at yung buhay, kinuha niya. At nung nagising naman yung isang babae, nakita niya, hindi ko anak ito. And to make the long story short, nilapit po nila ito kay Solomon. Now, ang magandang ginawa po ni Solomon ay ganito. Basahin po natin. Then, sabi niya in 1 Kings chapter 3, verse 15. So, yung kwento pong ito ay mababasa natin onwards until 38. Then, Solomon awoke and indeed it had, dito na pala tayo, sorry. Pakilagay nga yung susunod. In verse 24, I believe. Then the king said, so nung hinatulan na po nung hahatulan na po ni Solomon itong kwentong ito, sabi niya, bring me a sword. So they brought a sword before the king. Now, sa atin po, ano pong revelation natin dito? Bring me a sword. Kapag tayo po meron pong dapat pagpasyahan sa buhay, dapat magbase tayo sa dikta ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba sa Biblia, in the New Testament, the Bible is the sword of God. So maganda paalala sa atin dito. Solomon, ang ginawa niya, sabi niya sa kanyang mga tauhan, bring me the sword. So tayo po bilang mga mananampalataya, kapag meron po tayong mga bagay na kinakaharap sa pagpapasya, you ask the Lord, Lord, give me your sword, which is His word. Now, ang maganda po sa kanyang salita ay ganito. Mas matalim pa po ang kanyang salita sa anumang tabak na magkabilang talim. So basahin natin Hebrews 4 verse 12. For the word of God is living and powerful. Buhay na buhay po ito. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Now, bakit po natin binabalik-balikan ang salita ng Panginoon? Ito yung magandang ginawa ni Solomon. Ang salita ng Diyos, mantakin nyo, ay buhay at makapangyarihan at mabisa. Mas matalas pa sa anumang dalawang magkabilang talim na tabak. Ito po ay tumatagos. Mantakin nyo, nararating po nito yung di kayang puntahan ng mga kapangyarihan ng tao. Tumatagos mula sa espiritu hanggang sa kaluluwa. Wow! So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, kaya niyang baguhin ang espiritu ng tao kapag siya ay nananampalataya at tatagos sa kanyang kaluluwa. Maganda pa rito, sabi ng talata, ng mga kasukasuan at buto, ano pong pinaparating sa atin? Ang salita ng Panginoon, kaya niyang gamutin ang ating physical body, hindi lang yung ating spirit, hindi lang yung ating kaluluwa. Tumatagos pa sa ating physical body. Saan ba usually nararamdaman ng sakit? Sa kasukasuan at mga buto. Alam niyo kung bakit? Sa English, yung bone marrow, pinupuntahan niya. Why bone marrow? Dahil sa bone marrow, doon po nire-reproduce yung ating mga dugo. Kapag healthy ang dugo mo, ikaw ay healthy rin. Di ba kapag pupunta tayo sa ospital, anong hinihingi sa inyo ng dugo, ng doktor? Bigyan mo ako ng konting muta mo at ititest natin. Wala namang ganon, di ba? Tita, anong hinihingi ng dugo, ng doktor sa atin? Dugo. Hindi naman siya humingi, bigyan mo ako ng konting patak ng luha mo. Hindi po, dugo. So kapag tinamaan ng salita ng Diyos ang inyong bone marrow na kung saan doon po pinoproduce o nare-reproduce ang ating mga dugo, nagiging healthy yung dugo natin. Nalalayo tayo sa mga dialysis sessions. Wow, praise God. And ito maganda, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Wow! Kaya nung nasuong sa pagpapasya at paghatol itong si Solomon, sabi niya, bring me a sword. So ito rin po ang dapat natin pinangahawakan. Lord, pero na akong kinakaharap na problema sa ngayon eh. Sabi ng Panginoon sa atin, ito yung aking tabak na mas matalas pa sa anumang tabak na magkabilay talim. Kasi naiintindihan po ng salita ng Diyos ang mga iniisip at mga binabalak ng mga taong kumakaaway sa iyo. So hindi ka pupunta sa social media para magkalat ng kung ano-ano. You have to go back to the Word of God. Ask the Lord for His sword. At nandun po yung sagot. Nausundan po natin anong nangyari kay Solomon. At tama po, hiningi niya yung kanyang tabak. Sundan natin ang pagbabasa. Please drop down to verse 24 tayo. Tagalog, maganda sa Tagalog eh. Tingnan niyo po yung mga sumunod na pangyayari. Di ba, he asked for his sword. Yan. Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak. Ito yung sword. At dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Verse 26, napagabag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw. Huwag po, kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang ninyong patayin. Sabi naman ng isa, sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Nakita dito ni Solomon kung sino talagang tunay na ina. Ganon din po sa ating mga pastor. Kapag may mga gulong nangyayari po sa ating buhay, yung tunay na nagmamahal, ayaw niya nahahati. Ayaw niya ng division. Because willing siyang ibigay na lang, sige po, para hindi na lang mahati, sa'yo na. Di po ba? Ito pong puso na meron pong karunungan mula sa Diyos. Pero yung babaeng willing na ipahati yung bata, kasi hindi niya anak eh. Wala siyang pagmamahal sa anak niya. Alam niyo po, even po sa akin bilang pastor, ibibigay ko na lang, wag lang mahati. Dahil mahal natin ang sambahan. And I believe, ito po ang wisdom ng Diyos para po sa inyong mga nakikita po ang tunay na istorya. Tingnan niyo sino ang willing magpahati. Willing siya magpahati para sa kanyang sariling kagustuhan lang. Hindi po ito ang tunay na ina ng bata. See? So, paano po nakita ni Solomon yung tunay na ina ng bata sa pamagitan ng kanyang tabak? Paano natin makikita ang tunay na istorya? Yung pinag-uugatan ng kwento sa pamagitan ng salita ng Diyos. Wow! Alam niyo po ang nangyari dito? In verse 27, kaya't sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata, ibigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina. Wow, mga kapatid, this is really powerful. Makikita po natin kung sino talaga nagmamahal. Amen? And this is wisdom, I believe. Yung tunay na nagmamahal, hindi niya ihahayaang mahati yung bata into two. Mamamatay eh. Masasaktan. Ang tunay na ina nagmamahal. And I believe this speaks of a church.
tayo po, tayo yung church. Hindi naisin na ating chief shepherd na mahati po tayo into two. Kasi ayaw niya tayong masaktan. Why? Because He loves you. At willing lang siya ibigay yung kanyang sarili. At dito, sabi niya, sige po, ibigay niyo lang, sabi ng tunay na ina. Pero yung sabi ng isang peking ina, sige, hatiin mo na. Wala siyang pakialam. Bakit? Ang pakialam lang niya yung sarili niya. Now, nakita po ito ni Solomon. Nakita niyo po? Nung dumating sa kanya yung kanyang dalawang babae ito, obscure. Wala siyang alam eh. Pero nalaman niya using his sword. So this was the first testing na nagamit niya yung kanyang understanding heart. So sa kwentong ito, akala natin yung dalawang babae lang ang sinubukan ni Solomon. Yun pala, dito rin po sinubukan ng Diyos si Solomon. Alam niyo po, naniniwala ko, may mga pagkakataon sa buhay natin, sinusubukan din tayo ng Diyos. Hindi para pahirapin o kondinahin ng Diyos. Wala pong ganung pagsubok. Hindi po kayo susubukan ng Diyos, bibigyan kayo ng problema, bibigyan kayo ng sakuna, na aksidente. Hindi po ganun sumubok ang Diyos. But in this case, sinubukan po ng Diyos si Solomon kung talagang i-exercise na po niya yung kanyang understanding heart na tinanggap mula sa Diyos, yung wisdom. Alam niyo po kung paano? Gusto niyo malaman o next Sunday na lang? Next Sunday na lang. Para meron na ako message next Sunday. Gusto niyo malaman? Ngayon na. O next month. Ito yung testing na hindi natin naririnig. Now, tingnan natin in verse 1 ng 1 Kings. Tama ba? Verse 24. Or, sige po, balikan natin yung susunod na mga talata. Verse 16 pala. Verse 16. 1 Kings 3:16. Then, 2 women who were prostitutes came to the king and stood before him. Yung dalawang babae dito, prostitutes. Now, paano pong sinubukan ng Diyos si Solomon? Bilang hari, tinitingnan ng Diyos, binigyan na niya yung wisdom na hinihingi niya. Now, itong understanding heart nito, maipapractice ba ito ni Solomon? Now, ang maganda po dito, this was a simple test from God to see if Solomon as a king would exercise an understanding heart by not just hearing, but understanding these two prostitutes. Kasi bilang mga prostitutes, ano pong tingin sa kanila ng sosyedad? Outcast, di ba? Bilang hari, matalinong hari po itong si Solomon. Pero he found time for them. He took time to not just listen to them, but to understand them. Di ba sa panahon ngayon, yung mga presidente, hindi ka naman basta-basta makakalapit sa presidente. Dapat may kakayahan ka. O kaya kahit presidente na lang na asosasyon. Di ba? Huwag na tayong pumunta sa Malacanang. Dahil sobrang busy naman talaga ni presidente. No? Paano ba? Presidente ng organisasyon ng mga tricycle driver. O kaya kung sino man yan. Hindi ka basta-basta makakalapit dyan kung wala kang pera, kung wala kang, hindi naman po siguro lahat, pero kung wala kang kakayahan. Now, sinubukan po ng Diyos dito si Solomon. Bagaman social outcast po itong dalawang babaeng ito. Mga prostitutes nga po eh. Pero, he took time to not just listen to them, but to understand them. Bilang hari, Now, alam pong paalala sa atin dito, bilang mga member din po ng church, bilang pastor, mga nanonood na pastor, dapat po binibigyan din natin ng panahon, hindi lang yung mga taong kilala, mga mayayaman sa ating membro. Minsan, nagpapapicture lang yung mga pastor sa mga mayaman eh. Dapat kahit po mga social outcast yan, lumalapit tayo doon. Ako po tinuturuan ko yung mga anak ko eh. Kaibiganin nyo yung mga gwardiya sa opisina. Ako, sa opisina namin, kaibigan ko yung mga gwardiya. Kaya, ang daming benefits na kukuha ko mula sa gwardiya. Napapahiram po nila ako minsan ng batuta. Yun ang mga benefits na binibigyan nila sa akin. Nakakapasok ko minsan, napapakiusapan ko sila pag nakalimutan ko yung aking ID. Now, ito po, si King Solomon, pwede niya sabihin, mga social outcast, mga prostitute lang naman yan eh. Ba't ko papapakinggan? Pwede niyang sabihin, sige, magpatayan na lang kayo dyan. Bahala kayo sa buhay niyo, pero hindi po. He had an understanding heart, wisdom. He took time to listen to them, not just listen to them, but to understand them. Hindi lang basta pinakinggan niya, anong kwento mo? Ganon. Hindi niya ginanon. Binigyan niya ng matuwirang paghatol. Ganon din po tayo, hindi lang mga pastor, mga miyembro din po. Huwag yung dikit ng dikit lang sa mga mayayaman. Dumidikit din po tayo, kahit po sa mga taong walang kayamanan. Christian po tayo eh. Ito po yung distinction natin sa mundo. Amen? Hindi lang tayo dumidikit sa kung sino may pangalan. Hindi lang tayo dumidikit dahil may connection. Hindi po. Wala kang wisdom pag ganon.
bilang mga mananampalataya, inaabot natin kahit sino man. Hindi ka lang puro para sa AB. Pwede ka rin sa CDE. Hanggang FG, HIJKLMNOP. Amen, church? And this is wisdom. Nakikita mo ang sarili mo, ikaw ay para sa lahat. Hindi mo tinatangi sarili mo, hindi ako pwede sa kanila. Ako yung medyo mayaman, ibang tatak ng damit ko. Iba kayo. Hindi ganon. Pantay-pantay po tayo. And this is wisdom. Amen? Para mas maabot po natin. And this is engagement. Para nakakapag-evangelize po tayo and for us to expand the ministry or the message of the gospel of Jesus Christ. Amen. Amen. This is wisdom. Amen. And let's go back sa atin pong pagpapaalala sa atin. Pastor, parang hindi ko pa nararamdaman ng wisdom na yan. Ito pong paalala sa atin ng James chapter 1 verse 5. If anyone of you lacks wisdom to guide him through a decision or circumstance, he is to ask of our benevolent God who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. When you ask wisdom from God, He gives to us liberally. Libreng-libre. And without reproach. Hindi po niya kayo susumbatan. Because He loves it when you ask wisdom from Him. Pinapakilala mo lang ang sarili mo, Lord, wala ako. At the more na kinikilala mong mahina ako, yung iyong lakas ay nananagana sa akin. Amen, church? Now, balikan po natin question natin. Nagpapasya ka ba base sa dikta ng mga tao ng Banal na Espiritu? Well, mga kapatid, dapat tayo po ay magpasya base sa dikta ng Banal na Espiritu by asking, first things first in the morning, ask the Lord for wisdom, understanding heart. Proverbs 4:7, wisdom, ito po yung ating solution for today as we end, is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you're getting, get understanding. Mga kapatid, ask God for an understanding heart. At hindi po kayo mapapahamak. At kung may mga pagkakataon po, kayo po ay napapasama, huwag po kayong mag-alala. Kahit pagbabatuhin kayo ng mga batong yan, gamitin niyo po yung mga batong yan bilang mga building blocks. At makita po natin, itataas natin ang pangalan ng Panginoon. So once again, church, ask God for an understanding heart para hindi po tayo mapahamak sa ating buhay. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Nakikita natin na kahit sa magulong mundo pong ito, He is giving us wisdom. You have to ask from Him. Hindi po pwedeng passive tayo. Dapat maging assertive po tayo. When you wake up in the morning, Lord, I need your wisdom. Sinasabi mo lang sa Panginoon, Lord, wala po talaga ako. Ganyan din po sa mga nanonood sa atin sa ngayon. Kapatid, marahil po, for the longest time sa buhay mo, you've been struggling na namuhay from sa araw na ito, then next week na naman. Alam niyo po, hindi po kayo mananagumpay sa buhay. You need to have a Savior. Amen. Kailangan mo si Kristo. Because Jesus is God's wisdom. At para po maranasan po natin itong buhay na ganap at kasaya-saya, kailangan po natin sumang-ayon sa ating Diyos. Sabi po ng Diyos in Romans 10 verse 17, you have to confess with your mouth. Kapag atin pong ipinahayag sa ating mga labi, binuksan po natin ating mga labi na si Kristo ang ating Panginoon. At manampalataya at maniwala sa ating mga puso. Binuksan natin ating mga puso. At naniwala po tayo na siya po ay nabuhay na magulay mula sa mga patay. Ikaw ay maliligtas. So all you have to do, kung meron din po dito sa ating sambahan, hindi pa tumatanggap sa Panginoon, all you have to do, just pray this prayer with me. Magpipray ako, you don't have to go here sa altar. Sabihin nyo lang po itong panalangin ito. Buksan nyo yung inyong bibig. Sabihin mo, O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Wala talagang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw, Jesus, dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, inangkin ang aking mga kasalanan at humantong pa sa iyong kamatayan. Kaya naman, mula sa araw na ito, ikaw na Jesus, ang aking Panginoon, ang hari na aking buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. At salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen.
Kaibigan, manampalataya po kayo. Kayo po'y anak na ng Diyos. Amen. At samahan po kami lagi sa ating pananambahan. At samahan nyo rin po ako. Tayo po'y tumayo. At awitin po natin ang isang awitin na nagbibigay po ng papuri sa Diyos. Indeed, He is holy. Holy, holy. Mga kapatid, tayo po'y mawin. Holy. All creation cries. Because Jesus is thrice holy. He did no sin and He meets no sin. At siya po ay walang ginawang kasalanan. And that's why He's thrice holy. And that's why we sing, Holy, Holy, Holy. And He is God's wisdom. Dahil banal po ang ating Panginoon Jesucristo. At kapag tayo po'y nagpadikta sa Kanyang kabanalan, oh, praise God. Hallelujah. Hindi po kayo magkakamali sa buhay. So mga kapatid, even sa mga nanonood sa atin online, we need God's wisdom because it's the principal thing. So get wisdom and in all we're getting, get understanding. Isa pamuhay po natin itong ating ang ating natututuhan sa ating mga churches. Na magkaroon tayo ng, of course, ipamuhay natin ang kapayapaan natin sa Diyos. At maging mapayapa rin po tayo, gumawa tayo ng mga bagay na mabubuti sa ating kapwa. Ito po ang puso ng Diyos. So kapatid, kung kayo po'y nasusuong sa anumang problema sa ngayon, marahil nahihirapan po kayo magpasya, I would like to encourage you, ask for a wisdom. Kami rin po, ito pong hinihingi namin each and every single day. Kaya po ang buhay namin ay puno-puno ng kapayapaan, kalmado, because we have Jesus. We have God's wisdom in our lives today and forevermore. Kung kayo po ay pagod na at marahil litong-lito, meron kayong kinakaharap ng mga obscure na bagay, malabo. Pero if you ask for God's wisdom, bibigyan niya po ito ng kalinawan. At lalakad kayo sa kanyang kapayapaan. At wala pong anumang sistema o sandatang kalaban na mananagumpay laban sa iyo. At anuman po mga pananalitang masasakit laban sa iyo, hindi po ito magtatagumpay laban sa iyo. Isaiah 54:17 tells us, ito po ang pamana sa atin na mga kinikilala na ating katuwiran ay nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Amen and amen. So church, ano man po kinaharap nyo sa ngayon, hindi po kayo iwanan ng Panginoon. All you have to do is just ask for God's wisdom. Ask for an understanding heart. Para hindi po tayo nahihirapan na ating kalooban. And you walk in peace, pleasantness, in prosperity, and you will have long life, stress-free life. Amen. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa mensaheng binigay mo sa amin. Thank you for you are so holy. Holy, holy, holy forever. Thank you, Lord, that you are our wisdom. At Panginoon, dalayan ko po sa mga kapatiran namin sa ngayon
silang humaharap, Panginoon, sa mga masisidhing mga pagpapasya. Tulungan niyo po kami na hindi po kami magpapadikta sa tao, bagkus, Panginoon, magpapadikta kami base sa pagkilos ng banal na Espiritu. And this is a wise decision na gagawin po namin. Panginoon, siyang nanunood sa ngayon na sa mahabang panahon ay ditong-dito po siya. O marahil, Panginoon, naghahanap siya ng sagot sa kanyang mga kinasusuungang problema. Lord, I pray that he would ask wisdom from you. Kapatid, ano man po inyong kinalalagyan sa ngayon, ask the Lord for wisdom. He gives to everyone liberally and without reproach. Come on, church. Humingi po kayo ng wisdom. Lord, give me an understanding heart. Open your mouth. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan para harapin ang aming mga kinakaharap sa bawat araw. Nang sa gayon, O Diyos, hindi po kami mapahamak. Bagkus magbigay pa po ito ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. At makita, Panginoon, sa aming mga buhay ang tunay na karunungan na nagmumula po sa iyo. Na nagbibigay at magbibigay po sa amin ng kagalakan, kapahingahan at kapayapaan. Alam ko, O Diyos, ibinigay niyo na po sa kanila ang iyong karunungan. At Panginoon, tulungan niyo po kami na ang mga karunungan pong ito na ibinigay mo sa bawat isa po sa amin dito. Online and on-site, Lord. Isa sa pamuhay po namin ito. At makikita sa aming buhay ang isang buhay na ganap at kasaya-saya. Dahil kay Kristo na aming karunungan. Salamat sa iyo, O Diyos. At ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Dahil tayo masabi ng Amen and Amen. Church, thank you for joining us. See you next Sunday. Bye. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.